Ang kwento ng 5 magkakaibigan, Part 3. May mga pagkawala na may sigaw, may mga pagkawala na may bakas ng dugo, at may mga pagkawala na parang hindi kailanman nangyari, maliban sa puwang na iniwan nila. Nagising sila sa malamig na umaga na parang hindi dumaan ang gabi. Pare-pareho silang pagod. Mabigat ang mata, parang may kulang sa paghinga. Bilang tayo, sabi ni MC. Pilit na kalmado ang boses. 1, 2, 3, 4. Tumigil siya. Nasaan si Ujang? Tahimik, ang tent ni Ujang ay bukas. Maayos ang sapatos, nandoon ang bag. Parang umalis lang sandali. Parang CR lang, sabi ni Gabang, pero hindi na siya tumatawa. Tinawag nila ang pangalan ni Ujang. 1, 2 beses, paulit-ulit. Walang sagot. Pero may narinig silang pagpatak ng tubig sa malayo. Sinundan nila ang tunog. Habang papalapit sila sa sapa, may lumalamig ang hangin. Parang bumibigat ang bawat takbang. Ujang! Sigaw ni MC. Tahimik hanggang sa may nakikita si Ping sa gilid ng tubig, isang pamilyar na relo. Relo ni Ujang. Basag ang salamin, may bahid ng dugo. Hindi marami. Sapat lang para sabihing nasaktan siya o may kinuha mula sa kanya. Si Katima na paupo sa lupa. Hindi siya basta aalis. Tumingin si Gabang sa paligid, mabilis ang paghinga. Kung nandito to, nasaan siya? Walang sumagot dahil alam nilang lahat ng sagot. Hindi na siya nandyan. Hinati nila ang paghahanap sa 3. Ayaw sana ni MC pero wala silang oras. Habang naglalakad si Ping sa makapal na puno, ramdam niyang may sumusunod. Kapag humihinto siya, humihinto rin iyon. Kapag lumalakad siya, lumalakad din. Ujang, mahina niyang tawag. May sumagot. Ping! Napahinto siya. Boses ni Ujang. Dito ako. Pero may mali. Hindi humihinga ang boses. Hindi nanginginig. Parang inuulit lang. Isang paalala. Tumakbo si Ping pabalik sa grupo, halos matumba sa takot. Makalipas ang ilang oras ng paghahanap, nakita ni Gabang ang isang bagay sa itaas ng bangin. Hoy, tingnan niyo to! Nakasabit sa sanga ng puno. Backpack ni Ujang. Walang hiwa sa sanga, walang bakas ng paghila, parang isinabit lang doon. Binaba nila ito. Sa loob, maayos ang gamit. Maliban sa isang bagay, may maliit na papel, gusot, parang pinunit na sa notebook. May nakasulat, hindi sulat ni Ujang. Hindi siya sumigaw. Yan ang nakasulat. Napakatras si Katima. Anong ibig sabihin yan? Hindi sumagot si MC. Dahil sa sandaling iyon, napagtanto niya ang mas nakatakot. Walang kahit sinong nakarinig ng kahit anong tunog. Nang magsimulang lumubog ang araw, nagpasya si MC na umalis na agad. Kahit gabi na, kahit delikado. Mas delikado kung mananatili, sabi niya. Habang naglalakad sa gilid ng bangin, biglang huminto si Gabang. Hoy, nakikita ko siya. Hindi yan si Ujang, agad sabi ni Katima. Pero si Gabang nakatitig sa ibaba. Nakangiti siya pero baliktad ang ulo. Bago pa nila siya mahila, tumakbo si Gabang. Sumigaw si Ping. Gabang! Huli na, may narinig silang malakas na lagapak. Isang tunog na hindi mo makakalimutan. Tunog ng katawan na hindi na buo. Pagtungaw nila, wala nang gumagalaw. Hindi sila bumaba agad. Walang gustong mauna. Nang tuluyan silang lumapit, nakita nila si Gabang. Nakahandusay,
baluktot ang katawan na parang hindi na dapat mangyayari sa tao. Bukas sa mga mata niya, parang may gustong sabihin. Sa lupa, may bakas ng paghila, hindi pababa, kundi pataas. Nang tuluyan silang tumalikod, apat sila. Kaninang umakyat, ngayon, 3 na lang. Si Ping, si Katima, at si MC. Sa likod nila, sa kailaliman ng bundok, may gumalaw sa dilim. At sa hangin, may boses na hindi nagtatago. Isa na lang.